mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Para po sa awit ng pagpupuri, awitin po natin ang Come Thou Almighty King. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na idinako niyo po sa inyong bahay at tahanan upang sumamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, humihingi po kami ng tawad dito, Panginoon. Sa aming pong pagsasamba, Panginoon, kayo po ang patuloy na aming mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Maitaas ang iyong Panginoon, ang mensahe na inyong gagamitin, Panginoon. Patuloy po ng inyong salita ang mutawi sa kanilang mga labi. Binabalan po namin ang pinakamataas na papuri sa inyo, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Amen. Ngayon po, masasaksihan po natin ang awit ng mga ba. Ephesians 3:20. Go.
is able, is able. My Lord is able. I know my Lord is able to carry me through. Natawagan po natin si Kapatid Sunabas para pag-uwi. Tinatawagan na po pala si Kapatid ni Celis po para mag- Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na daglayan ng bawat mga batang ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming Digones na patuloy mong binibigyan ng talento upang turuan ng mga batang ito. Nawa ang mga batang ito ay lumaking may takot sa iyo, Panginoon. At nawa ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Ikaw po ang siyang magpala sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pinakamatamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones who will belong, there are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yan, sige po, magandang umaga po. Nasa announcement po tayo. Okay. So, yan, May 31, Trinity Sunday. Adjourn session, tuloy ba ito? 2 p.m. mamaya, Joplin. Kasi medyo nagbabago-bago po yung schedule. June 3, yan po yung aking paglipat. Yan, so, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, malasakit at panalangin sa loob ng isang taon. Pagpalain at patuloy tayong gabayan at ingatan ng Diyos. Ayan. So, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panalangin at pagmamahal sa inyong mga lingkod. Ayan. Next. So, yan po ang may kaarawan sa linggong ito. Yan, June 2, Car Noril Gapasi. June 7, Justin Car Melitante. June 8, John Valdez. June 8, Jerry Joy Sapigao. Yan po ang may kaarawan. Yan. So, nandyan po ba sila? Tayo ay mag-pray. Panalangin natin ang may kaarawan. Yan si Kuya Chan. Yan, may birthday. Yan. Sige po, tayo manalangin. Pag-pray po natin ang mga may kaarawan. Salamat po aming Diyos, aming Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Dasal namin ang iyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanilang mga buhay. Kaya iniling po namin, O Diyos, sa panibagong buhay na kaloob mo sa kanila, ay patuloy itong may paglingkod, magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, sa iglesia at maging sa pamayanan. Kaya dinadalangin namin ang iyong pag-iingat at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Ito po, Diyos, ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
Okay. Sige po. Ayan. So, ayan po. Any announcement? Mayroon po bang mga pahayag? Concern? Ayan. Sige po. Baka mayroon concern. May leader. Ayan. Okay. So, mga kapatid, katulad po ng ating nakita, nabasa, na ito po ang huling linggo po namin dito sa Sunshine United Methodist Church. Ayan. So, katulad na sinabi ko, maraming salamat po sa inyong lahat. At may klima ng panahon, pero naging makahulugan at meaningful ang paglilingkod. At ako'y naniniwala na hindi naman napabayaan ang ating iglesia dito at nagpapatuloy at magpapatuloy ang misyon at gawain ng ating Panginoon. Ayan, okay, so ayan. Any announcement? Wala na po mga pahayag. Kung wala na po, tayo po ay sumaglit na dumulog, lumapit at manalangin sa ating Panginoon. Sa diwa po ng panalanginan sa iyong bahay-sambahan, dakilang Diyos, kami po ay sama-samang nananalangin, dumudulog, lumalapit sa inyo, na kung saan aming ipinapanalangin, dakilang Diyos, ang iyong mga lingkod na inyong isinusugo sa bawat iglesia lokal. Patuloy mo nawa silang pangunahan, patuloy mo silang babayan, patuloy mo silang pagpalain upang sa kanilang paglilingkod, Panginoon, ay patuloy nilang magampanan at magawa ang mga dakilang atas na inyong inutos sa inyong mga lingkod. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ng aming mga obispo, na kung saan, Panginoon, sa kanilang pangunguna at pagpipusay sa bawat annual conferences. Dalangin namin, O Diyos, sa mga conferences na naging matagumpay sa kanilang pagpipusay, pangunguna sa bawat conferences. Kaya dinadalangin namin, O Diyos, na sila ay yung patuloy na bigyan ng magandang kalusugan at patuloy niyong palakasin sila, Panginoon, upang patuloy na magawa at magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga obispo namin sa The United Methodist Church. Dalangin namin ang bawat manggagawa na kung saan, Panginoon, isusugo sa bawat iglesia lokal at gagampanan ang mga tungkulin na inyong ibinigay sa kanila, lalong-lalo na ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya dinadalangin namin, pangdakilang Diyos, aming Panginoon, samahan po ninyo ang inyong mga lingkod na isinusugo sa bawat iglesia lokal. Dalangin din po namin, O Diyos, na inyong pangunahan ang bawat iglesia lokal na kung saan, dakilang Diyos, ay patuloy din magampanan ang kanilang mga tungkulin bilang kaanib ng iglesia. Lalong-lalo na, Panginoon, sa larangan ng pagmimisyon na ito ang dakilang atas na inatas mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ikaw na siyang patuloy na magbigay ng kagalingan sa mga kapatid namin ito upang patuloy namin silang makasama sa pagpupuri at paglilingkod sa inyo. Kaya kami po, dakilang Diyos, ay lumalapit, iniling namin ang iyong pagpapagaling sa aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Ikaw ang
upang siyang patuloy na manguna at pangunahan ninyo sila, Panginoon, upang sa kanilang pangingibang bansa, patuloy nilang maranasan at madama ang iyong presensya at nang sa ganon dakilang Diyos ay sila mapagtatagumpayan nila ang pangingibang bansa na kung saan patuloy mong buklurin ang kanilang sambayanan, kanilang pamilya upang manatiling nagkakaisa na nagpupuri, dumadakila sa inyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, aming Panginoon, samahan po ninyo ang kanilang buong sambayanan. Dinadalangin po namin, dakilang Diyos, ang aming bansa. Panginoon, alam namin na maraming mga mamamayan ang naguguluhan sa mga problemang kinakaharap ng aming bansa. Dahil nandyan po ang pagkakahati-hati ng aming mga leaders na kung saan patuloy na umiiral ang politikahan, siraan ng aming mga leaders. Kaya dasal namin, dalangin namin o Diyos ang iyong pagkilos upang hindi po mawasak at masira, bumagsak ang bansang Pilipinas. Kayo ang patuloy na maguna sa aming mga tapat na leaders na kanilang magampanan at may sulong ang pag-unlad ng iyong bayan ng bansang Pilipinas. Kaya sa oras nito, dakilang Diyos, hinihiling namin na ikaw ang siyang manguna't pangunahan. Kami, habang kami ay nagpapatuloy sa aming pagpupuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, aming Panginoon, binabalik ko po sa inyo ang dakilang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang matamis na dalangin, yaon namin iyong gagawin, na upang ikaw ay tingin ng Ama na mahawain. Huwag ka na nang patutukso sa mga dagyan ng ilog. Kaluluwa'y ialay mo sa kamay ni Jesucristo. Okay, sige po. Ang ating pagbabatayan ay matatagpuan sa Matthew 28:16 to 20. Na ganito po ang ating mababasa. Tagalog. Yan. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan
ng panahon. Tayo pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ay, Lord, we salamat to my feet and a light unto my path. Thy word, we salamat to my feet and a light unto my path. Ngayon po makakarinig po tayo ng mensahe ng awit na magmumula sa WSCS. May bago pong konstitusyon ng Maya. Ang WSCS po 46 na. Dati po 40. Ngayon 46 na pataas. Kaya yung mga 44 dyan, 45. Maya pa kayo. Yan, purihin po ang Diyos sa pabiyayang mensahe ng awit. Ang ganda po nung title, ano? Trust and Obey. Magtiwala at magtago. Sumunod. Yan. Ngayon po ang huling linggo ng taong konferensya 2025-2026.
At bilang pagtalima po sa nakaraang annual conference ay ito rin yung last Sunday ni Pastor Jerry dito sa atin. Ang atin pong disiplina, ang disiplina ng nagkaisang Iglesia Metodista ay isa sa pinaka-unique na disiplina ng iba't ibang mga iglesia kung saan ang ating mga manggagawa ay tinatawag na itinerant workers. Na every year, nandoon yung kaba kung malilipat ka ba o mariretain ka. Tuwing annual conference, yun ay isa sa mga business nito, yung basahan ng destino, at yun yung pinaka-exciting part. At ngayon po, malungkot man, pero ganun talaga. Ito yung last Sunday, ayan, para sa kanila. At hindi ko naman sasabihin na goodbye. I will just say kay Pastor na see you when I see you. Ayan, kasi malapit lang po ang Bulacan. Ilang bayan ba yung dadaanan natin pag galing ang Kabanatuan? Santa Rosa, San Leonardo, Gapan, San Miguel na. So sa Miyerkules po ay ihahatid natin si Pastor. Nag-uusap-usap po kami kanina kung meron ng sasakyan. Mukhang may nagpahiwatig na kay Pastor na maraming kolong-kolong. Eh kung pwede lang sanang maghatid ng traktora, kaya lang anong oras mo tayo makakarating. Ayan. Pero huwag po kayong mag-alala, maihahatid natin si Pastor. Ayan. Bago po tayo magsimula, ayain ko po kayo sa maiksing panalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, patuloy na hinihingi namin ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Sa aming pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon, patuloy na lukoban mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang mensahe na aming maririnig sa araw na ito ay patuloy na maging kalakasan namin, Panginoon, bilang iyong mga anak, bilang mga Kristiyano sa lugar na ito. O Diyos, dalangin ko po na patuloy na pagkalooban niyo ang inyong abang lingkod ng katalinuhan upang maibahagi ko ng maayos, Panginoon, ang iyong mga salita. At gayon din sa bawat isa na makikinig, Panginoon, buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan upang lubos nilang namin maunawaan ang iyong mga salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. So, aside from being the last Sunday ng ating mga manggagawa ngayon, hindi lang po dito sa Sunshine UMC, yung ibang mga pastor na malilipat ay last Sunday na rin nila sa mga bawat local churches. Ngayon po ay pinagdiriwang din natin yung tinatawag na Trinity Sunday. Sabihin mo nga sa katabi mo, Trinity Sunday. Alien word ba yun sa iyo o hindi? Narinig nyo na po ba yung word na Trinity? Ayan. If you will ask, ano pangalan nito? Magbabanggit pa kasi ko ng pangalan, nakalimutan ko tuloy. Meron pong isang mangaral na sinasabi niya na wala kang makikitang salitang Trinity sa Bible. The word itself. Actually, kahit baliktarin mo man talaga yung Bible, wala kang Trinity na makikita dyan. At doon sa verse na binasa po kanina ni Pastor, ito ay isang tagubili ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay magbalik mula sa kamatayan. Kaya nga po ang sabi doon sa verse 17, nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Kasi nga, ito yung time na nabuhay na muli ang ating Panginoon. At lumapit ang ating Panginoong Jesus sa kanila at sinabi sa verse 19 o 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At sa verse 19, ito yung bilin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So ito yung isang kapahayagan o isang pagpapakilala doon sa Trinity na tinatawag natin. At isa ito doon sa mga basic doctrines ng United Methodist Church mula doon sa ating founder na si John Wesley na hango doon sa tinatawag na Articles of Religion ng Anglican Church. Kung nagbabasa po kayo ng ating disiplina sa paragraph 104, doon po natin matatagpuan yung ating doctrinal standards. At sa article 1, doon po pinapaliwanag yung of faith in the Holy Trinity.
So bilang mga Metodista, dapat alam natin yun. Tayo ay naniniwala o sumasampalataya sa banal na Trinidad. Oh, ano yung Trinidad na yun? Kanina, kung nakita nyo po, kung maaga kayo kanina na nandiyan, makikita niyo doon sa opening slide ng PowerPoint, nandoon yung basic explanation ng Trinity. Balik mo nga Kuya Eril, doon sa kauna-unahan. Ayan. So nakikita niyo po doon yung crown, yung cross, at yung dove. It represents God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi sila iba't ibang Diyos. They are one God in 3 persons. Yan, tandaan po natin, tayo ay naniniwala na ang ating Diyos, ang Diyos Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu, ay isang Diyos. Yung iba kasi sinasabi, pagka daw Trinity, 3 Diyos na. Hindi po. It is only one God that na ating sinasampalatayanan. Ito ay mayroon lamang 3 persona, at yung kapahayagan ng 3 persona na yon, yung ating God the Father, siya yung ating Creator. Siya yung nag-create ng lahat ng nakikita natin, lahat ng bagay dito sa mundo. At yung kanyang existence, if we read the Bible, mas makikita natin na ang God the Father ay nakikipag-usap sa tao. Umaalala niyo yung kwento ni Moses, and even the prophets, they are talking to God the Father. And then comes Jesus Christ do sa New Testament, at yung Diyos ay nagkatawang tao para iligtas tayo at para ipakita sa atin yung kaniyang dakilang pagmamahal. At nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, naiwan dito ang banal na Espiritu. At yun yung nag-empower sa atin para gawin natin yung mga bagay-bagay bilang mga mananampalataya. And we are empowered by the Spirit para gawin yung mga bagay na kailangan natin gawin, like preaching the gospel, like sharing the good news, like helping the poor. Ginagawa ba natin yung mga yun? Bilang mga Kristiyano, ito yung mga bagay na kailangan natin gawin. At ito yung paalala sa atin nung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na Great Commission. Ang sabi nga ng ating Panginoon, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So go! Isinusugo niya tayo. Go and make disciples of all nations. At ito yung dapat natin ginagawa. Hindi tayo mananampalataya lang na nakaupo lang sa upuan tuwing linggo. Tayo ay mananampalataya na pagkatapos ng linggo, tayo ang nagiging salamin ni Kristo sa komunidad kung saan tayo nabibilang. Huwag nating isipin na tuwing linggo lang tayo dapat mabait. Huwag nating isipin na tuwing linggo lang dapat tayo gumagawa ng mabuti. Tandaan natin, yung linggo isang araw lang sa loob ng isang linggo. Kaya dapat yung 6 days na tayo ay nakikihalubilo doon sa mga tao sa community na kinabibilangan natin, doon mas nakikita yung ating pagiging mananampalataya, magiging isang Kristiyano. At kailangan natin itong gawin o ipakita bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Alam niyo ba, mayroong isang talinhaga o isang kwento. Tungkol sa mga kagamitan ng karpintero. Meron po ba tayong karpintero dito? Marami. Karpintero, ha? Basta nakakagawa ng lamesa na hindi umuuga. Karpintero. Ayan. So, ang sabi po, mayroong mga, itong kwento na ito tungkol sa mga kagamitan ng mga karpintero. Isang araw, nag-aaway-away sila. Kasi ang nakikita nila, yung kahinaan ng bawat isa. Una, gusto nilang patalsikin si martilyo. Nakakita na po ba kayo ng martilyo? Sino hindi pa nakakita ng martilyo? O, lahat tayo, alam natin yung martilyo. Ang sabi nila,
Kailangan ng patalsikin si martilyo dahil madabog, maingay, at wala nang ibang ginawa kung hindi pumukpok. Ano ba ginagawa ng martilyo? Pokpok ng pokpok, ha? Maingay. Yan. Pero syempre, hindi papayag si martilyo na siya lang ang aalis. Ang sabi niya, hindi ako ang dapat na umalis. Ang dapat na umalis ay si tornilyo. Yung screw. Kailangan pa siyang paikutin ng paulit-ulit. At maraming nagpapaikot sa kanya. So yun yung dahil justification ni martilyo. Si tornilyo daw yung dapat na umalis. Pero syempre, kung aalis si tornilyo, hindi siya papayag na hindi pa alisin si katam. Alam niyo ba yung katam? Yung pang-pantay. Yan. Sabi, lahat ng gawa niya, pang-ibabaw lang. O di ba, sa kahoy, sa ibabaw lang natin ginagamit yung katam. Walang lalim. Lahat pasimula, ningas kugon, walang natatapos. So yun daw si Katam. Na syempre, kailangan idepensa ni Katam yung kanyang sarili. Sabi niya, kung aalis ako, dapat ako umalis si Metro. Ano na yung Metro? Mga bata, ano na English ng Metro? Tape measure. Very good. Palagi niyang sinusukat ang lahat ayon sa kanyang pamantayan. O di ba pag nagsukat tayo, pag tinapat natin gano'n isang metro, o yun na yung isang metro, naniniwala na tayo ng isang metro yun kahit hindi natin alam kasi yun yung nakasulat sa metro. So siya yung laging tama. Judgmental pa. Akala mo siya lang ang mabuti. So yun yung sabi ng mga kasama niya. Pero sabi ni Metro, hindi ako ang dapat na umalis. Ang dapat na umalis, si Liha. Sandpaper. Bakit si Liha? Kasi daw, wala nang ginawa kundi kumiskis ng pasalungat at laging kontrabida. Siyempre, kikinisin nga eh. Kung si Katampang pantay, si Liha, pampakinis siya. So, kailangan niyang labanan yung mga nakausli. Ayan. Ilan po yung binanggit? O, diba? Kung nasa school tayo, nag-quiz na agad na may nakuha kaya kayo. Una, si martilyo. Pangalawa, si tornilyo. Pangatlo, si katam. Sumunod, si metro. Sumunod, si liha. So, 5 sila. Yan. So, habang nag-aaway-away sila, o nagtatalo-talo sila, biglang pumasok yung karpintero ng Nazareth. Hinanda ang sarili sa paggawa. Isinuot niya ang kanyang paggawa at sinimulan niyang paggawa ng isang pulpitong gagamitin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa buong araw, ginamit niya ang martilyo, tornilyo, katam, liha at iba pang mga gamit sa paglubog ng araw, natapos niya ang isang makinis at magandang pulpito. Kagaya po nito. Yan. Habang pinagmamasdan ng karpintero ang pulpito, tumayo si Lagare at nagsabi, mga kapatid, napatunayan ko ngayon na tayong lahat ay mga kamanggagawa ng ating Panginoon. Ang tanong, lahat ba tayo kamanggagawa ng ating Panginoon? Pero bakit parang nahihirapan tayo na sama-samang magtayo at gumawa? Baka nakikita natin ang isa na mukhang martilyo at wala itong gagawin kundi magpukpok. Meron bang kailangang pukpukin? Meron bang kailangang paikutin? Meron bang parang metro na sila lang ang tama? Kapag ginagawa na natin ito sa mahabang panahon, huwag mo nang baguhin. Nakasanayan na namin ito. Sinusukat natin ng ating mga kapwa ang ating mga programa sa sarili nating pamantayan. O lagi tayong may nakikitang kontrabida na kahit ano ang gawin natin, kinukontra kaya wala tayong natatapos. Nakita niyo po yung aral dito sa mga gamit ng karpintero.
they can create something na mapapakinabangan, pero dahil sa pagtatalo-talo nila, dahil sa pagsisisihan nila sa isa't isa, nawawala sila sa focus doon sa kanilang kailangan gawin. Pero merong isang bagay na kailangan nilang gawin at kailangan din natin gawin. Ito ay sumunod tayo doon sa ating karpintero. We should follow what Jesus is teaching us to do. Hindi tayo parang yung martilyo na hindi pa hinahawakan nung karpintero ay kusa ng pumupukpok. Kailangan pa ba natin pukpukin? Mga kapatid, kailangan pa ba natin katamin para pumantay? We are called to be disciples of Christ. And to become a disciple, kailangan nating sumunod. At kagaya doon sa inawit kanina, trust and obey. Sa ating pagsunod, kailangan nating magtiwala. Kailangan nating itiwala yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Sa ating pagsunod, mayroong mangyayari at mayroong mababago sa buhay natin. Minsan kasi ang iniisip lang natin, gawa naman ako ng gawa pero wala namang nangyayari. But that is wrong. God is doing something. Meron siyang ginagawa na hindi man natin nakikita sa mga panahon na ito, ay makikita natin sa hinaharap kung magpapatuloy tayo at magtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Yung iba kasi hindi na umaabot doon sa pagtitiwala. Parang laging may doubt na di naman mangyayari. Pero maniwala po tayo na kung tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon, sinong mag-aakala na tayo ay aabot ng 61 years? Baka yung mga founder natin, nagtuloy yung anniversary bigla eh. Baka yung mga founder natin noong umpisa, ay, bakit ganun? Lilima na lang tayo. Ay, bakit ganun? Ba't apat na lang tayo? Huwag na kaya natin ituloy. Hindi natin kaya magpasweldo ng pastor. Pero hindi nila naisip yun. Nagtiwala sila sa kapangyarihan ng Diyos at sa paglipas ng mga taon, makalipas ng 1 dekada, 2 dekada, nakita nila, ay, tama nga tayo sa pananampalatayang ito. So kung tayo bilang isang iglesia, alam niyo po, minsan nalulungkot din po ako kapag yung council hindi namin kasama sa pulong singkamas. O kapag minsan wala talaga eh. Ito nga, hindi ko alam kung ipapatapon ko na to. Anong buwan mo to ginawa, Ate Joyce? Pero hindi po kami sumuko ni Pastor. Kasi alam namin na mayroong gagawin ng Diyos doon sa mission area natin. At kasama po tayong lahat doon. Huwag nating isipin na yung pastor lang ang kailangang pumunta doon. Isama rin po ninyo kami sa inyong mga panalangin. Baka naman mamaya, di na nga kayo kasama, hindi pa kayo nag-pray para doon sa pupunta sa pulong singkamas. Naalala niyo po, nung una natin ini-establish yung mission point natin doon, di po ba sa GC, bago tayo magtawag ng mga sasama doon, ang sabi ko sa inyo, ipanalangin po natin na yung mga maglilibot ay ma-empower para yung mga kakausapin ay magsipunta. And then before yung ating first worship service doon, ganun din, na ipag-pray natin na maging matagumpay yung activity ng ating Panginoon. Kasi nga, we need to do our part as members of this church. And as we go through being a disciple of Christ, kailangan may gawin tayo. Kasi tayo ay kabahagi o kamanggagawa ng ating Panginoon sa gawain na ito.
Hindi pwedeng sa pastor, sa diakonesa lang nakasalalay yung mga gawain na katulad noon. Kailangan sama-sama tayo. Magtulong-tulong tayo. Isipin niyo po yung burden ng mga manggagawa natin. Mag-isa lang sila. Ilan tayong members ng local church, pagkatapos minsan naghahanap tayo, bakit hindi ako dinadalaw ni pastor? Nakita ka na ba niya sa kapilya? Baka meron siyang ibang pinuntahan, hindi mo lang nakita. Minsan, yun din yung problema sa atin. Kinumusta mo na ba si pastor at gusto mo ikaw lang ang kukumustahin niya? Kinumusta mo na ba si diakonesa o gusto mo ikaw lang ang kinukumusta niya? Kung okay pa ba sila? Most of us always think of ourselves. Yung sarili natin, yung ating iniisip. Baka naman pwede minsan isipin din natin yung mga workers natin na naglilingkod sa ating iglesia. And as we end this conference year, let us give back the gratitude to our workers who put their labor for our church and for our Lord. Ngayon na ito yung last Sunday ni Pastor, let us appreciate yung pagpapala na ibinigay ng ating Panginoon sa ating iglesia sa pamamagitan ng ating mga manggagawa. At sa ating pagpapasalamat sa kanila, patuloy nating ipabaon sa kanila yung ating pagmamahal, yung ating pagmamalasakit sa kanilang mga sakripisyo para sa ating iglesia at para sa ating kapatiran. Kaya po ngayong umaga, as we recognize si Pastor, paupuin po natin siya sa gitna. And let us hear some words mula sa ating mga kapatiran. Wala po yung ating chairperson ng ating council. Sino po ba yung pinakabata sa atin ngayon? Ayan. So pakinggan po natin yung ating president ng ating WSCS. So hindi po siya yung pinakamatanda, siya lang yung una kong nakita. Pastor, maraming salamat sa iyong pagmamahal din, gaya ng pagmamahal namin sa iyong sakripisyo, sa iyong pagbisibisita sa amin. Malaking blessing po yun dahil lagi mo rin kami ipinapanalangin pag dumadalaw ka sa aming bahay. Pastor, God bless na lang and good luck na lang din po sa iyong bagong pupuntahan. Love you. May giniyak po ako sa iyong love you. Ayan, salamat po. Wala bang magmo-volunteer? Ako ulit tatawag. Mas maganda may nagmo-volunteer eh. Pag wala, ito si Ate Sedes. Pastor, kung ano po yung sinabi ni Mama, yun na lang din. God bless po sa next destino nyo at see you when we see you po. Ayan, si Ate Ami po. Pastor, maraming salamat po sa isang taon na nakasama ka namin. Marami ka po naibigay sa amin na hindi po namin makakalimutan. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, sa mga salita mo na pinagkaloob po sa amin. Malaking bahagi ka po sa aming iglesia, Pastor. Salamat po. Meron pa po ba dyan? Si Angel Jesus po. Asa na si Angel Jesus? Ayan. Pastor,
maraming po salamat sa lahat ng sakripisyo mo, sa lahat ng pastor na destino dito, pastor. May kanya-kanyang katangian. Sa iyo ko na nakita ang magandang paghatid ng mensahe sa buhay. Lahat naman ng mga pastor na nadidestino rito, magagaling. Pero iba ka, pastor. Maraming salamat. Ayan, salamat po. Si Ate Shanang. Pastor, maraming salamat po sa mga payo mo sa bawat miyembro, yung mga mensaheng nakatanim sa aming pusot isipan, at saka yung mga pagkikir mo sa aming pulpito. Yun po napakagandang ano po sa amin, yung makita namin tuwing linggo, napakaganda po ng ayos ng ating pulpito. Maraming salamat po, Pastor, sa mga naiwan mong alaala sa amin. Ingatan po nawa kayo ng Panginoon sa inyong bagong destinasyon. Sa po ng inyo pong pamilya. Yun lamang po, maraming pong salamat. Nahatid ko na lang po yung bigat. Ayan, syempre si Magpe. Isang mapagpalang Pastor, maraming salamat po sa paglilingkod nyo dito sa isang taong. Pastor, siguro naman hindi kami nagkulang sa iyo, pero kung kulang man po, pasensya na po. Pasensya na po kung may pagkukulang kaming mga miyembro, kayo na po ang bahalang humunawa sa amin. Sa ating pong support, ay bayad ko naman na po ang ating support kay Pastor. Kumpleto na po. Kaya nga lang po, yung pabaon naman po natin sana kay Pastor. Para po sa isang linggo po, nakuha na po niya yung support. Ngayon, alala po siya talaga. Kaya hiling ko lang po, kung meron pa po tayong naitatabi dyan, bigyan po natin ang ating pastor dahil sa isang linggo na naman po sila makakakuha ng support. Siguro po naubos na yung support ni Pastor. At kasama din po ako mag-aatid sa Miyerkules. Sige po. God bless po, Pastor. Tinitingnan ko si Ate Artie, ayaw pumayag siya representative ni Ma'am Betty. Si Nanay na lang representative ng buong Unanan clan. Pastor, God bless you. Mahal na mahal ka namin, Pastor, sa loob ng isang taon. Lahat ng pastor na nagpupunta dito, mahal na mahal namin. God bless you, Pastor. Kasi anti-ipot daw. Para po sa ating lahat. Bilang finance po, alam ko naman po na hindi po nagkulang ang finance po sa inyo. Kung ano man po ang pagkukulang namin sa financial man o ano pa man, kami po'y humihingi ng sorry po. Ang magpapabaon lang po namin, sabi ko po kay Lapi noon, magpapabaon po ako ng isang bultong bigas, yun lang po. Salamat, Pastor, sa lahat-lahat. God bless po. Yung mga kabataan ko natin, representative mo ni Ate Eseng. Sa ngalan po ng UMYF Pastor, gusto po namin pasalamat sa panahon po na naging bahagi po kayo ng ating iglesia. Salamat po sa mensahe ninyong ibinahagi at sa inyong pag-iingit po sa ating simbahan sa loob ng isang taon. Habang kayo po ay nagsisimula sa panibagong yugto ng inyong misteryo.
Sa pinabagong simbahan po na kayo po ay naitalaga pastor, pinapanalangin po namin na patuloy po kayong gabayan, pagpalain at gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain. Nawa po, bigyan po niya kayo ng kalakasan, karunungan at kagalangan sa inyong paglilingkod. Maraming salamat po sa inyong panahon kasama namin. Hangad po namin ang tagumpay at pagpapala ng Diyos para sa inyo at sa inyong paglilingkod, Pastor. Patuloy po ng Diyos ang magpala sa inyong buhay. Siyempre si Ma'am Amy. Pastor, God bless. Kala ko kami sa iyo 60th birthday. Iniwan mo naman na kami. Anyways, thank you for 1 year. Na nakasama po namin kayo bilang isang kamanggagawa po ninyo. Salamat. Wala po akong narinig na kahit isang reklamo. Kaya lang po kung may makakapareho po kayo, bawasan niyo po itugtog niyo sa letter G. Nakakapagod pong tumugtog. Anyways, thank you po at napakahusay niyo pong gumawa ng liturhiya. Pagpalangin po kayo ng ating Panginoon sa paglilingkod. Thank you po. On behalf of Sunshine United Methodist Church, maraming salamat po, Pastor. Actually, si Pastor po ay dumating dito ng May 30. So ngayon ay May 31. So 1 year and 1 day na si Pastor dito sa Sunshine. And nagtingin po ako ng mga pictures natin last year. So May 30 po sila dumating dito. At nagagalak ang ating puso na makasama sila. Kahit na maiksing panahon, maraming salamat, Pastor. Actually, si Pastor, kung bibigyan pa sana siya ng 1 taon pa, marami pa siyang plano para sa ating iglesia. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, every year, yun talaga, kailangan nilang maghanda kung sila ay ililipat. Kasi iba't iba yung kanilang mga talento, iba't iba yung mga local churches. So kung nasaan yung kanilang tao, doon sila mas dadalhin. Ganun po. Yan. So, as we end this, we invite everybody to please extend our arms towards our pastor and let us pray for him. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng aming Pastor Jeremy. Salamat sa kanyang pagstay dito sa Sunshine United Methodist Church sa loob ng 1 taon na iyong iningatan siya sa po ng kanyang pamilya, Panginoon. Salamat sa masayang mga alaala. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo sa kanyang buhay. Dalangin namin, Panginoon, sa kanyang bagong assignment, Panginoon, as Administrative Pastor sa San Miguel, Bulacan, Panginoon. Patuloy na samahan mo siya, O Diyos. Patuloy na i-empower mo siya, Panginoon, upang magawa niya, Panginoon, ang mga tungkulin na kaatang sa kanyang balikan. Patuloy na samahan mo siya, Panginoon, ang patuloy na liganin. At Panginoon, dalangin namin na sa kanyang daratnan doon, patuloy na maranasan niya, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Patuloy na maranasan niya ang iyong pag-iingat. Patuloy na ikaw ang siyang sumama sa kanya. At patuloy, Panginoon, ang iyong mga pagpapala ang iyong igawan sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Patuloy na ingatan mo siya, Panginoon, at sa aming pag-aaming sa kanya sa araw ng Miyerkules, Panginoon, naway maging handa ang lahat, naway maging makarating kami ng ligtas sa kanyang lilipatan, Panginoon, at maging maayos, Panginoon, ang kanyang paglilipat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating pastor. Ayan, tugon po. So, sa loob po ng 1 taon, ako po ay talagang napamahal ako sa gawain sa church natin dito. Actually, talagang mahabang panahon yung adjustment dahil from Bulacan to Nueva Ecija na kung saan talagang nalibago yung aking panahon dito at nakapag-adjust naman ako. Kaya nung makapag-adjust na ako, na hiling ko 1 taon pa. Dito na ako mag-senior citizen. 59, 60 na po ako sa susunod na taon. Kaso, hindi po yun ang plano ng Diyos at masarap po manirahan dito. Simple ang buhay. Payapa at sagana sa gulay, yan, bigas, yan.
So, hindi ka magugutom dito. No, dahil sagana sa bigas, sagana sa gulay. So, masarap ang buhay. Simple, pero masaya. No? Kaya, nagbibiro nga ako, kung di nyo ako ihatid, dito kami maninirahan. Si Pastora doon si taas. So, dalawang pastor niya. No, so, yun po talagang masarap maglingkod pag nararamdaman mo yung pagmamahal, yung malasakit ng mga kapatiran. Na kung saan gugustuhin ko pa man, problema, minsan nasa itaas. At kung ano yung kanilang mga plano, mga balakid, minsan yun, wala kaming magagawa. Kaya kami po ay sumusunod. Dahil ako po ay itinerant ministers, kahit saan ako mapunta, minsan biniro ko nga si Bishop. Bishop, pwede ba sa abroad na lang? Nung ako idalhin dito. So, kahit saan, sabi ko, anywhere, kami ay tutungo upang gampanan ang pagkatawag sa amin. Kaya, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong malasakit, pagmamahal sa amin. Kung kami man po o ako man po ay may pagkukulang din, so kayo na po ang balang magpaumanhin. Dahil wika nga ako'y nag-iisa at marami kayo. Pero sa loob ng isang taon, lahat ng mga membro na ikutan ko na po yan. Yung iba, thrice, twice, no? Madalas yung visitation, pag-birthday, nandyan ako. So, halos na ikutan ko na, pinagtatanong ko pa yung mga inactive na hindi pumapasok. So, yun po talagang dadalawin ko, pupuntahan ko sila para hikayating magbalik loob sa Panginoon. Kaso, mayroong hindi ko na napuntahan na inactive na tinatanong ko kung sino yung mga inactive na hindi pumapasok. Lahat daw nandyan yung mga dating kapatiran natin yan dito sa harap. So, kumbaga, yung mga tao dito, medyo nakakasalamuha ko na, nakikilala ko na. Kaya yung madali na po yung entry point sa kanila. Kaso talagang naiba yung plano at yun nga. At we are praying na kung saan ay talagang ang ating iglesia dito ay talagang magpatuloy sa paglago. Lalo-lalo na yung mga, siguro panalangin ko po sa iglesia ito, sana yung mga membro ay talagang magkaisa na every Sunday nandyan tayo. Ang problema po kasi dito, nagpa-fluctuate tayo. May sisimba ngayon, susunod hindi sisimba, kaya yung attendance natin pa ganun-ganun. Marami, pakonti, marami, pakonti. Pero kung kayo ay sabay-sabay, naging talagang ipinariority ang linggo para sa Panginoon, puno po tayo dito. Kasyang-kasya na. Actually, yung 3 months ko dito, nag-average tayo ng 100 plus. 100 plus yung average natin. Napupuno po ito. Kaya lang, yun nga parang may sermon kanina, parang may ningas kugon spirit. Ningas kugon. Kaya maalab, tapos mawawalan ng hihina. So sana ma-overcome po natin yung ganong spirit na ningas kugon. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan wika nga ng awitin, puspusang maglingkod sa Panginoon. Masayang maglingkod sa Panginoon. So maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat po. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan.
sacrifices of thanksgiving as we offer up to you the sacrifices of joy. Salamat po aming Diyos, aming Panginoon, sa mga handog kaloob ng iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagpapala sa bawat isa amin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
ng awiting ito, aming Diyos, aming Panginoon. Anywhere with Jesus. Alam namin, Panginoon, sasamahan mo kami, papatnubayan mo kami, gagabayan mo kami. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paghihimok sa amin upang magpatuloy sa pagmisyon, magpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Panginoon, dalangin namin na ang iyong iglesia ay patuloy na magampanan ang The Great Commission na aming narinig sa umagang ito sa iyong anak. Kaya dalangin namin, dakilang Diyos, ang iyong mga anak na ito, nasa inyong harapan, nakaloob, nakatayo. Panginoon, ikaw na siyang nakakabatid, nakakaalam ng kanilang paglapit, pagdulog sa inyo. Kaya hiniling namin, O Diyos, inyong pagpalain, ingatan, gabayan, at inyong dinggin ang kanilang panalangin. Salamat, Panginoon, sa kanilang paglapit. Maaring birthday nila, wedding anniversary, o maaring sila, O Diyos, ay inyong pinagpapala, pinagaling sa karamdaman, binigyan sila ng masayang buhay. Kaya narito po sila, nananalangin, nagpapasalamat, nagtatalaga ng buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na kanilang inilalapit, dinudulog sa inyo. Kaya hiniling namin, O Diyos, ang iyong pagpapalang pag-iingat sa kanila. Panginoon, dinadalangin namin ang buong kapatiran sa iglesia ito nasa iyong bahay sambahan. Tumago sila upang magpurit sumamba, tumakina. Kaya hiniling namin, dakilang Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Panginoon, kami po ay uuwi, lalabas sa iglesia ito na naman namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, at ang iyong presensya. Na sa aming pag-uwi, Panginoon, ay ito ay aming may padama sa aming mga mahal sa buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain mo at ingatan bawat isa sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin na may masasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos na buong sanlibutan, purihin sa kalangitan, tumaan ang iyong banal. Patuloy nating tanggapin ang masaganang biyaya at pagpapalad, pag-iingat sa atin ng Diyos Ama, Anak at ng Banal Espiritu. Siya nawa ang sumakin, ngayon at magpakailanman. Amen. Sumayin ang Diyos hanggang huli, makikita-kita natin, daring ay iyong dating sa lahat ng iyong labayin. Sa muling pagkikita-kita sa paanan ni Jesus, hanggang sa muling pagkikita, magbayan dalawa ng Diyos. Amen. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Oh, I love you with the love of the Lord. Tayo magkamayan. Yes. With the love of the
Yes, I'm happy with ang